So ito na po mga ka-farmers yung ang talong kong Calixo F1 na ika 21 days na po ngayon. So araw po ng Sabado, bali May 24. Ayan. So mapapansin natin mga ka-farmers ay malalaki na po sila. Ayan, oh. At yung iba ay may mga bulaklak na po na nakausli o may bulaklak ng lumalabas. Ayan po siya. Ayan. So yung iba mga ka-farmers maliliit pa naman na yun nga sabi ko, hindi po sabay. So yung iba kasi diyan ay yung ulip. So yung mga pinutol ng insekto tapos pinalitan po ng bago. Yan nakikita na po sila sa plat. So ngayon bali nag-aabono po kami ngayon mga ka-farmers dito. At yung abonong gamit ko po dito ay yung triple 14 at saka Omega, so ng Agronica po mga ka-farmers So yung yung sukatan po ng abono bali po ay dalawang lata po ng triple 14 at saka isang lata po ng Omega. So ito po yung yung abono ko. So mapansin natin medyo itim po siya. So itong sukatan po mga ka-farmers, itong kulay puti, ano po ito, bote po ito ng gold pinutol ko lang. So yung laman po nito ay isang lata at kalahati. So imbis na sa edad niya po kasing 21 days na dapat po na dalawang lata na po ng sardinas, so ginawa ko lang pong isang lata at kalahati. Ito po yung ang naglalaman. Sinukat ko po dito mga farmers yung isang lata at kalahati at saka pinutol. So ito na po yung kanyang kinalabasan. Yan, sa edad niya pong 21 days simula po na inilipat tanim. Yan na po sila mga ka-farmers. So magaganda na po at malalapad na po yung kanilang mga dahon. So kaya pansin kayong kulay blue. So ano po yan, fungicide po yan mga ka-farmers dahil nag-spray po ako kahapon ng fungicide na mangkusib. Ayan. Dahil nga po panay po yung ulan-ulan at saka sabayan po ng init. So para protection na rin po sa ating tanim. So yung damo, tumaba na naman siya mga ka-farmers halos hindi po siya mamatay-matay nung pag-spray ko po ng Maximus. Dahil nga po yung panahon nga po ay panay po yung ulan. So imbis na mamatay po yung mga damo, tataba po ulit siya. Ayan, ang ganda na po siya mga ka-farmers. So ganda po ng kanyang mga talbos. So yung ang sabi ko dito mga farmers nagplano ako na iwaway pruning ko po ito, pero sa ganitong sitwasyon busy tayo, marami tayong ginagawa. So hahayaan ko na yan mga farmers, hindi na ako magwaway pruning. So yung problema ko rin dito ay maraming uod. So kinakain nila yung mga dahon. So bibili ako mamaya ng pre-baton. So para sa pang-uod. And may mapapansin kayo mga farmers, yung mga kanyang mga dahon ay butas-butas. Gaganda na rin po dito sa taas. So buti na lang at naka-plastic mulch ito at medyo malayo sa puno yung mga damo. Haluan ka maya dyan. So malalaki na siya mga farmers. So mga ilang beses na rin pa ako dito mga farmers mag-spray ng Megatonic na foliar So alalay lang sa foliar. So kailangan kasi na bata pa kargado na tayo sa foliar para malusog po siya. Maganda po yung kinalabasan ng kanyang mga bunga kapag na foliar tayo. So pwede din naman sa iba once a week tayo mag foliar dahil wala pa naman tong bunga. So yung dito sa akin mga farmers twice a week na po ako nagbibigay ng foliar ng Megatonic. So isang beses pa lang ako nagbigay dito ng foliar na hyper na kulay green. So maganda po yun mga farmers pang patalbos din po yun. Ayan. Medyo malalaki na po siya. So yun naman yung ampalaya ko. Ayan, medyo kumakapal na rin po siya mga ka-farmers.